Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa linggong ito, opisyal lang kinilala ng Simbahang Katolika ang isang millennial bilang pinakabagong santo. Kilalanin natin ang bagong inspirasyon ng mga kabataan, ang millennial saint na si Saint Carlo Acutis na pinanganak noong 1991 lang. Sa misang ito sa Vatican City, na dinaluhan ng mahigit 70,000 katao. Kinanonize ni Pope Leo XIV ang dalawa sa pinakabagong santo ng Simbahang Katolika, ang Italianong si Saint Pier Giorgio Fossati at si Saint Carlo Acutis, ang binansagang ngayong millennial saint. Si Saint Carlo Acutis ang kauna-unahang Catholic saint ng millennial generation o yung mga taong pinanganak mula 1981 hanggang 1996. Pinanganak siya sa United Kingdom noong May 3, 1991, pero sa Milan, Italy siya lumaki. Gaya ng kanyang mga kaedad, nakahiligan o ni Saint Carlo Acutis ang mag-computer. Ito ang ginamit niya para mapalaganap ang kanyang pananampalataya. Nag-aral siya ng computer code at gumawa ng mga website tungkol sa Eucharistic miracles at Marian apparitions. Pero noong 2006, ang 15 anyos lang na si Carlo namatay dahil sa leukemia. Dahil sa kanyang paggamit ng digital media na ipalaganap ang kanyang debosyon, siya ngayon ang tinuturing na patron ng internet. Binansagan din siyang God's influencer. Kabilang sa mga na-inspire ni Saint Carlo Acutis, si Jervin, ang founder ng grupong Tropa ni Carlo Acutis. 2013, na-encounter ko siya sa isang Facebook post. 2015, nag-email po ako kay Senyora Antonia Acutis, ang mother ni Carlo Acutis. Sabi ko po, gusto ko po magtayo ng isang grupo. Sinuportahan niya po yon. 2020, muli pong sumigla ang debosyon kay Carlo Acutis sa Pilipinas kasi po intensified na ang promotion kasi isang himala na lang ang hinihintay namin noon. Kaya naman sa canonization ni Saint Carlo Acutis nitong nakaraang linggo, hindi pinalagpas ni na Jervin. Lumipad sila pa Vatican para lang masaksihan ito. 10 taon namin hinintay itong pagkakataon na to at ngayon po ay ganap na siyang santo. Very grateful po kami na ma-witness yung canonization. Pag-uwi po namin, dala po namin ang aming mga karanasan. Gayon din po ang mga panalangin na ibinulong po namin ngayon. Asahan po natin ang mas pinaigting na pagpapakilala kay San Carlo Acutis sa Pilipinas. Kung si Saint Carlo Acutis ang pinakaunang santo mula sa millennial generation, alam niyo bang meron namang 7 Generation X o yung mga pinanganak mula 1965 hanggang 1980 ang nakatakda na rin maging santo? At isa sa kanila, isang Pilipina. Sino siya? Kuya Kim, ano na? Si Nina Ruiz Abad ay isang batang Pilipina na pinanganak sa Quezon City noong October 31, 1979 at lumaki sa Sarat, Ilocos Norte. Nakilala siya dahil sa kanyang pagmamahal sa Eucharistia. Lagi rin daw siyang may suot-suot na rosaryo at namabahagi siya nito pati ng Biblia at prayer books sa mga kaeskwela at guro. Pero nung siya'y nasa ika-4 na baitang, na-diagnose si Nina na may malubhang sakit sa puso. Namatay siya nung siya'y 13 years old lamang. Noong 2023, inaprubahan na ng CBCP o Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang pagsisimula ng proseso para imbestigahan ang kanyang buhay bilang potensyal na santo. Noong Marso 2024, ginanat ng Vatican ang nihil obstat para buksan ang kanyang cause for beatification. Ang kanyang cause for canonization, opisyal namang binuksan noong April 7, 2024. Kapag kikilalanin na ng simbahan ng mga himalang iniuugnay sa kanyang intercession, si Nina Ruiz Abad ay magiging isa sa pinakabatang santo sa kasaysayan ng Simbahang Katolika. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.